Siglensyong mga kababayan, sinabihan ng mga congressmen na dapat niya mag-public apology ka sa ginawa mong babalahura, pambabasto sa ating First Lady Lisa Marcos. May sagot siya po. Ang layo man po sa ang layo sa topic. O ito yung post niya. Hinamon pa si Representatives Garin, Pimentel, Barbers at Goles. Mag-public hearing tayo niya sa mga nilalaman ng sworn statement ko. Kapag natalo ako, number 1, hihingi ako ng patawad. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Tawad kina Lisa at BBM. Luluhod ako sa harap ni Lisa at BBM. Iparada nila ako sa buong Metro Manila o bansa upang hiyain. Isurrender ko ang lisensya ko bilang abogado. Pero kung matalo ko sila, mag-resign si BBM. Ngayon, Anya, do we have a deal? I am ready, Anya. Ever ready? Bakit ka naman makikipag-deal ng ganon? Dito sa mga congressmen na to, na kung matalo mo sila, mag-resign si PBBM. Unang-una, hindi man nakipag-usap dito sa mga congressmen, yung first family na kausapin ka para mag-apology. Di ba? Hindi ka nga pinapatulan lang, hindi ka nga pinapansin. Kailan? Feeling nitong mga congressmen, unbecoming, mali yung ginawa po ninyo. Isa kang abogado, lalaki ka na tao, at least sa aking paniwala. Although yung iba, may pasaring, lalo na si Garin, na imbis daw na sampalan, kurutan na lang. Kahit saan pong anggulo tingnan, Glenjo, mali yung ginawa po ninyo. Itanong ko po sa inyo, kung ang nanay mo, pagsabihan din ng ganon. Ako halimbawa, sabihan ko ang nanay mo, kasi parang hindi ka po pinalaki ng tama. Di ba? Sampalin ko man ng back to back. Ano tingin mo? Ano feeling po ninyo? Kasi tingin ko po, hindi ka pinalaki ng tama. May kasalanan yung nanay mo. Naging ganyan ka sa laula. Tawag dito sa amin yan, balasubas Naturingan kang abogado. So kung ganon yung sabihin din namin, pag makita ko yung nanay mo, sampalin ko siya ng back to back. Ano feeling po, Glenchong? Yun lang naman ang punto nitong mga congressmen. Pero hindi man sila kinausap po ni Mrs. Lisa Marcos para makipag-deal ka sa kanila na pag natalo mo, magre-resign si PBBM at pag natalo ka, mag-apology ka, luluhod ka pa at willing kang hiyain, iparada sa Metro Manila. Unang-una, wala mang ganun po na pag-uugali ang first family. Never na nag-wish po ng tulad na wish mo. Tama, Glenchong? Kailan kami man po, hindi man kami nagtataka kung bakit ganun kasasama ng ugali po ninyo. Ang kasama mo, mga masasama ang ugali. Pinagtatanggol ninyo dyan sa, sa liwasang Bonifacio during the prayer rally. Ang tawag ng mga totoong believers ng ating Panginoong Hesukristo, false teacher, bulaang propeta. Kaya hindi man kami magtataka kung bakit. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific in other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay.
For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi nagmatao sa amin po. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax, Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains and paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients po, try nyo lang po ito. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay pa? Ganon yung mga pag-uugali ninyo. Kasi ang teacher na totoo, teacher of the Bible, malayong magkakaroon ng mga taong nakapaligid na tulad ninyo, masasama ang ugali. Tama? Ngayon kasi mga kababayan, lalong dumarami yung nananawagan na mag-public apology siya na mga congressmen natin. Ang latest ngayon po, si Congressman, Quezon Congressman Suarez po. Ayan po siya mga kababayan. Pakinggan natin po yung kanyang sinabi sa papresko niya. Kuha ito ng Manila Bulletin. I mean, he should. He should. I mean, without a doubt, Anya, the words that he uttered against our First Lady are totally uncalled for. He should. So, I don't only demand it, but I think out of common courtesy and basic human nature, I think he should. As a matter of fact, stricto nga tayo dyan because meron tayong batas laban sa kaharasan against women and children. Hindi po sila sinasampal, minamahal po sila. I may not be in a position to demand an apology because hindi naman ako yung alluded to. But I think in behalf of all the women that we love, I think all of us should demand an apology from this person. Because never should it be acceptable in furtherance of political rhetoric to allude to violence against women. Lahat naman tayo, may nanay, we have sisters, some of us have daughters. And the question is, do we, ngayon, ang lipunan po natin, acceptable na po ba ang ganitong pananalita? Yan, is that what we have come down to? Para may sanib po. Sa society natin, hindi na makatanggap-tanggap yung kapasusan ng bibig, no? Talagang tama nga ang sinasabi ng aking mga kasama ng babae, minamahal at hindi sinasaktan. So, unsolicited advice, no? Sana bago tayo nagbibitiw ng mga gatong salita, sana pinag-iisipan muna natin mabuti. Dahil katulad nga ng sinasabi natin, hindi lang naririnig din ng mga kabataan yung mga sinasabi natin at sana maging mabuting ehemplo tayo sa ating mga mamamayan. So yun mga kababayan yung sabi ng ating mga buting congressmen. Masamang alimbawa, lalo siya isang abogado mga kababayan. Di ba? Kung gawin man sa kanya, sa kanyang nanay, sa kanyang kapatid, may mag-threaten, mag-disrespect sa kanyang minamahal na nanay at sabihin, pag nakita ko yung nanay mo, iwan ko lang, sasampalin ko yan ng back to back. Sigurado masasaktan siya mga kababayan. Unless mga manhid na kayo dahil sa inyong hatred, galit sa ating First Lady na hindi nga maintindihan ng mga mamamayang Filipino kung anong pinagugutan ng galit ninyo sa First Family. Kasi noon naman, magaganda yung mga pinagsasabi ninyo. Nangampanya pa nga kayo.
Pinuri pa ninyo yung landslide victory ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos, sabi ng iba, nang hindi ma-appointan niya, biglang bumaliktad. Sumama ang loob, mga kababayan, tulad ng isang vlogger na pro-Marcos, magkakasama na sila. Magkakakampi na sila, mga kababayan, pati si Vic Rodriguez. Mga bleeding hearts niya, Mr. Maravillas. Ayan man lang po ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.